Gluto ako ng spaghetti dahil request to ni Kenshin. Tapos sinubukan ko din magluto ng homemade donut. Hindi ko na kailangan bumili dahil kaya ko pala siyang gawin. Ay hello, minasang konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung ganap natin kahapon, araw ng Sabado. Wala nga po tong anak ko mga auntie dahil gusto daw niyang kumain ng spaghetti. Magluluto na sana ako kaso nga lang, tumawag po si uncle nung hapon, sabi niya meron daw siyang biniling sushi. Kaya ang sabi ko sa kanya, kinabukasan ko na lang siya ipagluluto. Okay naman sa kanya dahil favorite din naman niya tong sushi. Po, bali dumating na po si uncle yung hapon galing ng trabaho. May dala siyang pasalubong kagaya ng chicken at sushi. Wala na nga pong kumain si Kenshin dahil nagugutom na daw siya. Dahil meron nang binili si uncle yung hapon kaya hindi na ako magluluto ng hapunan. Fast forward, kinabukasan naman po mga bandang alas 12 ng tanghali. Magluluto na po ako ng request ni Kenshin na spaghetti. Ali Filipino style nga pala to lulutuin ko. Kaso nga lang hindi po tayo maglalagay dito ng condensed. Chop na nga pala ako dito ng mga ingredients kagaya ng bawang sibuyas, may carrots at meron din ditong dalawang hotdog. Itong hotdog na to ay ito na yung last dun sa stock natin. Kung ano yung mga ingredients na nasa bahay, ayun lang po yung mga ginamit ko. Ito na lang, meron pang maliit na carrots dun sa ref. Yan na din yung last na stock natin. Ito na nga pagkatapos ko maghiwa-hiwa ng mga ingredients, una nating lulutuin ay sauce. Una, prinito ko lang muna itong hiniwa-hiwa kong hotdog. Pagkatapos ng ilang minuto, tinanggal ko muna dito sa kawali. Ang susunod ko naman gagawin, magigisa na po tayo dito ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ng ilang minuto, nilagay ko naman tong carrots. Tuin lang natin ng konti tapos sunod ko namang ilalagay ay itong giniling. At habang nagluluto nga pala ako dito ng sauce, magpapakulo na ako dito ng tubig tapos nilagyan ko ng konting asin. Tapos kung maigisa tong giniling, ay ilalagay ko na po itong hotdog. Alam niyo po mga auntie, biglaan lang po itong pagluluto ko ng spaghetti. Requesto ng anak ko, buti na lang meron tayong mga stock dito sa bahay. Lagyan nga rin pala ako dito ng konting tomato paste. Naglagay na ako dito ng dalawang spaghetti sauce. Haluin lang po natin tapos maglalagay nga rin pala ako dito ng konting ketchup. Dahil medyo malayo yung mga Philippine store dito sa amin, kaya yung mga nilagay kong sauce, yun po yung mga nabibili sa supermarket. Pakulo na nga rin po pala ako dito ng pasta. Ihintayin lang po natin yun ng 7 to 8 minutes. Dito naman sa sauce natin, ang mga nilagay kong pampalasa, magic sarap paminta, tapos naglagay nga rin pala ako dito ng konting beef cube. Para mas masarap syempre, maglalagay din tayo dito ng cheese. Ito na nga po mga auntie, pagkatapos ng ilang minuto, tapos na ako magluto ng request ni Kenshin na spaghetti. Ito na yung ating spaghetti. Naglagay na ako ng sauce sa ibabaw. At ang panghuli, syempre, maglalagay din tayo dito ng cheese. And ito na po yung ating spaghetti. Oh my God! Kurewa nani? Tumay nani? Sa bestie. Sa bestie. Request to ng anak ko kagabi pa. Kaming dalawa nga lang po pala ngayon ni Kenshin. Uncle yung hapon naman po ay pumasok sa trabaho. Ito nga po yung pinaka-exciting part mga auntie, chibugan na. Nandukan ko na si Kenshin ng pagkain niya. Nakakatuwa kasi gusto po niya yung niluto ko. Grabe, sarap na sarap si Kenshin. Siyempre, dahil ako yung nagluto, hindi natin tumatikman. Minasang, ikadakimasu. Ito na yung tanghalian namin ni Kenshin. Sa uncle niya po naman po tumawag kanina. Sabi niya, pag uwi niya ng bahay, ito na lang din daw spaghetti ang kakainin niya. Oishi! Hindi naubos ni Kenshin yung pagkain niya mga auntie. Kaya tayo na lang yung uubos. Ang dami pa ditong natira oh. Fast forward na po tayo, mga bandang alas 6 naman po ng hapon. Susubukan ko pong gumawa ng donut mga auntie. Meron ako ditong hinati-hating mochi o kakanin. Ganun ko ng tubig, saka ko in-oven. Pagkatapos ng ilang minuto, ay ganito na nga po yung itsura. Halu-haluin lang. Tapos i-oven ulit natin ito ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto, ay ganito na nga po yung itsura ng ating mochi. Halu-haluin lang hanggang sa lumapot. Lipat ko nga pala sa bowl dahil maglalagay tayo dito ng pancake mix. Very good. Halo-haloin lang natin hanggang sa mag-combine yung dalawang ingredients. Dahil hindi kinaya ng panghalo, kaya gumamit na ako dito ng kamay. Kenshin naman, ewan ko kung tinutulungan niya ako o naglalaro lang. Ito na nga, pagkatapos kong gawin yung dough, ay gagawa na kami dito ni Kenshin ng donut. Makagawa tayo ng bilog na donut, ay binilog-bilog ko lang to ng maliliit. Tapos pinagdikit-dikit ko. Ayan mga auntie, meron tayo ditong nagawang 4. Ito yung nagawa ko. Ito naman yung gawa ni Kenshin.
Kurega chest. Doon sa unang doy, 4 na donut yung nagawa ko. So, eto na nga po, bale, piprituhin na natin. Lagay nga rin pala ako dito ng cooking paper para mabilis tanggalin. Kung magluluto po kayo nito mga auntie, dapat sa mahinang apoy lang. Huwag niyo akong gayahin na napakalakas ng apoy. Habang nagluluto ako dito ng donut, ay gumagawa ulit ako ng dough. Yung procedure lang po ulit yung ginawa ko. Saka ko prinito ulit. Siguro nakagawa po ako ng 5 peraso. Pangalawang salang, medyo mahina na po yung apoy natin dito. Ito na nga po mga auntie, fast forward pagkatapos ng siyam-siyam. Tapos ko na po lutuin itong ating donut. Para sa coating, meron tayo ditong powdered sugar na tinunaw. At saka chocolate din po na tinunaw. I-dip lang natin yung kalahati. Tapos ilagay dun sa isang lagayan. Nakadepende na nga po pala sa inyo kung ano po yung gusto nyong ilagay. Pwedeng milk chocolate o kahit ano na pwedeng ilagay. Excited na kami ni Kenshi na matikman tong gawa namin. So, ayan mga auntie, yung nagawa namin ni Kenshin. Para mas maraming chocolate yung donut nyo, pwede yung itip yan ng ilang beses. Ito na nga po lahat yung mga nagawa namin. Siguro nasa 9 na peraso. 10 sana mga auntie, kaso nga lang po nasira yung isa. Habang pinapalamig yung donut, ay naghugas muna ako dito sa lababo. Ay nakakaluto lang, kaya medyo mainit-init pa. So ito na nga, dahil hindi na kami makapaghintay, kaya titikman na namin ni Kenshin. Hindi man siya kagaya nung binibenta dun sa mga Dunkin Donuts, sa mga umise, sa mga store ganyan. Ang sarap niya. Kurega? Iyo Kenshin ko tabite. Iyo tabite mi. Nilagyan ng sugar. So, ganyan yung loob niya mga auntie. Perfect. Bago nyo kainin, pwede nyo muna itong hayaan o kaya naman ilagay sa ref para tumigas yung chocolate. First time ko lang itong gawin pero masabi ko talaga na napakasarap. Pwedeng pang merienda at pwede rin pang benta. Try nyo na din po mga auntie itong aking homemade donut. Kaya lang po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadam dangat sabi.